Hello, kumusta mga ka-59? Welcome back sa aking YouTube channel. Sa bidyong ito ay pag-uusapan naman natin kung papaano gumawa ng information report. Kaya kung ikaw ay interesado na malaman, ang bidyong ito ay para sa iyo. Kaya panoorin mo hanggang dulo. Siyempre, bago tayo mag-umpisa, muli hinihikayat ko kayo na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na ilalabas ko. Kaya umpisahan na natin. Let's go. At ayun nga mga kapatid na, gumawa ko ng format ng information report regarding sa water leak. Dahil tag-ulan ngayon, nauso yung mga water leak ngayon eh. Baka meron dyan sa mga binabantayan nyo. Ayun, para makakuha kayo ng idea kung paano gumawa ng information report sa yung regarding sa water leak. Itong video na to mga ka-59, ginawa ko to para matulungan yung mga ka-59 natin na mga bago pa lang, yung mga nagsisimula pa lang sa larangan ng security industry. Ayun, panoorin nyo, sana makakuha kayo ng idea at makatulong sa inyo pagka nagkaroon ng mga leak dyan sa binabantayan nyo. Ito yung format ka-59, panoorin mo para makakuha ng idea. Tara! At ito mga ka-5 na, ayan, gumawa ko ng example na report para meron kayong idea o meron kayong paggagayahan. Ayan. Mamaya ipa-flash natin yan para makita nyo. Ayan. Ang ginawa natin mga ka-59 dahil uso yung tag-ulan ngayon, yung mga water leak dun sa binabantayan natin. Ayun, dahil sa mga bago pa lang na gumagawa ng mga report. Ayan, ito. Sa headings natin, syempre, ang una nyong ilalagay, yung pangalan ng agency natin, at tapos yung address kung saan yung agency natin. Sumunod, ito kung anong detachment tayo, tapos yung address kung saan naka-address yung detachment nyo o yung pinagdudutihan mo. Ayan. Kapag gagawa ka ng report, unahin mo lagi yung date, kung kailan mo ginawa. Siyempre, itong for, siyempre, kung para kanino to. Hindi ko lang na-edit eh. English-Tagalog kasi yung ginawa ko. Itong una, ito yung Tagalog na ginawa natin. Ito yung for. Para kay SO, yan, Efren de Los Santos. Yan yung sa commander natin o kay OIC. Siyempre, yung true kay SO Robert Manansala, siya yung ship in charge natin. Ikaw naman, yung pram. Ikaw yung gumawa. Ayan, halimbawa, SG Marvin de la Garcia. Ayan, no, guard on duty. Yung subject, ilalagay mo siyempre, information report. Ayan. Ito yung Tagalog na ginawa ko eh. Hindi ko kasi na-edit yung dito sa bandang taas eh. Pero dito, ito yung tinatawag na yung what, yung ano. Siyempre, kung ano yung ginagawa mong report. Ayan, tumutulong tubig mula sa kisame. O kailan, no? Siyempre, kung kailan mo nakita o natuklasan, no? Nung September 24. Anong oras, lalagay mo rin. Saan? O sa employees entrance area. O sino, syempre, base dun sa nakasaad kasi wala namang minabanggit na pangalan ng tao dun. Ikaw lang naman. Tapos nakalagay dito, bakit? Or why. Ito, yung sanhi ng pagkakabasa ng sahig. Syempre, yung how, yung paano. Ayan. Napakasimple lang yan. Nakalagay dito habang ako ay nagsasagawa ng roofing inspection. Sa aking area of responsibility, napansin kong basa ang sahig na malapit sa employee's entrance. Agad ko itong nilapitan upang alamin ang sanhi. Ayun, base sa aking natuklasan, ang pinagmulan ng pagkakabasa ng sahig ay ang water leak na nagmumula sa kisame.
kung saan ang patak nitong tubig ay direktang bumabagsak sa sahig. Siyempre, dapat meron ka rin ginawang action taken. Ang lalagay mo dyan, siyempre, action taken. Agad kong nilagyan ng caution sign ang basang lugar upang maiwasan ang anumang insidente dulot ng pagkadulas ng mga dumadaan. Ayun. Siyempre, magbibigay ka din ng recommendation. Ayan. Recommendation. Siyempre, ipacheck agad at ipa-repair agad ang kisame na may water leak upang maiwasan ang hindi inaasahang aksidente. O, dito sa baba, para sa inyong impormasyon at kaalaman. Siyempre dito, inihanda ni, lalagay mo yung pangalan mo dahil ikaw yung gumawa. Ayan. Ayan yan. Yan yung information report natin na ginawa para ipapasa natin kay OIC natin. Diba? Para alam nila. Diba? Yung nangyari dun sa pwesto na binabantayan mo. Ayan. Yan yung Tagalog version natin. Kasi syempre kung ordinary guard tayo at medyo hirap tayo sa pag-English, pwede naman natin gawin yan ng Tagalog para mas maipaliwanag natin at para mas maintindihan syempre. Ayan ha. Oh. Regarding yan sa water leak. Ito naman, yung kasunod nito, ito yung English version na ginawa natin. At ito na nga mga ka-59, ito naman yung English version na ginawa natin. Ayun. Ganun pa rin yan, pangalan ng agency sa ibabaw, yung address, yung detachment nyo, address ng binabantayan mo, ito yung date, kung kailan mo ginawa, for, para kay OIC, yung true, para kay ASIC, from, ikaw, dahil ikaw yung gumawa, guard on duty, syempre, ano bang subject, information, report, syempre, pinapaalam natin kay commander o kay OIC natin syempre, ano ba yung ginawa, yung report na ginawa natin, nakalagay dito, what? Water leak from, ceiling, ayan. When? September 24, 15:30, 100 hours. Where? Saan? Sa employee's entrance. Who? As stated. Why? Ayan. Anong dahilan? Bakit? Ayan Cause of the wet floor due to water dripping. And how? Ayan. Ito yung how kung paano. Yan, in English lang natin yan. Nakalagay dito, please be informed that on or about the above mentioned date, above mentioned site, date and time while conducting a roving inspection, my area of responsibility. I noticed that the floor near at employee's entrance was wet. Ayan. I immediately approached the area to determine the cause. Upon inspection, I found that the wet floor was due to a water leak coming from ceiling. Ayan. Where water drips were directly falling into the floor. Ayan. Action taken. May nakalagay din dyan. Ayan, action taken. Ito. I immediately place a caution sign at the wet area to prevent any accident caused by sleeping. May recommendation din. Request for immediate inspection and repair of the ceiling leak to avoid any unforeseen accident. Ayan, for your information. Tapos, syempre, yung pangalan mo. Ayan. Gagawa kayo ng report. Ayan, yung
when, where, who, why, how. Dapat lahat yan ay nandito sa how. Diba? Ayan. Napakasimple lang yan kung paano gumawa ng information report. Ayan. At ayun nga mga ka-5-9, nakita niyo yung format na ginawa ko na report. Ayan, sana nakakuha kayo ng idea dun sa ginawa natin. No? Tapos kung meron kayong mga report na gusto nyong gawin natin, i-comment nyo lang dito sa comment section at gagawin natin para makakuha kayo ng mga idea kung paano gawin yung mga report na ganun. Tsaka sa paggawa ng report, syempre, wag nyo kakalimutan na pirmahan dun sa ibaba ng pangalan nyo. Diba? Sa ibabaw ng pangalan nyo, pipirmahan nyo yun. Tapos, another tip, syempre, kung hindi kayo masyadong magaling o hindi kayo masyadong maalam sa English, pwede namang gawing Tagalog yung information report kasi ang gagawa naman yan, ipapasa mo naman yan kay OIC mo, si OIC naman yung gagawa ng security report papunta doon sa management nyo. Yung gagawin mong information report para yan kay OIC para malaman niya yung nangyari doon sa binabantayan mo. Ayun mga ka-5-9, hanggang dito na lang muna tayo at syempre yung lagi nating paalala sa ating lahat, always 10-3-5 sa mga 2-0 para 74 tayo, 1-6. Hanggang dito na lang muna, maraming salamat, mabuhay tayo at God bless sa ating lahat. Thank you.